Pinili ko mag-voice over ngayong araw na to, kaya let's go! Ako nga pala si Jason Balan, ang iyong kakwentuhan sa araw na to. At dating may-ari ng piggery business sa Pilipinas at ngayon nasa bansang Australia na. Kung nagbabalak kang magnegosyo, tapusin mo tong video na to. Sama-sama nating alamin. Itong video nga pala ito ay kinuha ko pa nung ako'y nagvo-voice over sa aking business page nung ako'y nasa Pilipinas. At ginagawa ko ito para magpakilala sa aking market, sa aking mga buyer ng baboy. Dahil alam ko na isa ito sa pre-marketing. Kumbaga, mas makikilala, mas maraming buyers ang kumontak sa akin kasi nasa linya na tayo ng pagnenegosyo ng baboy. Marami na rin tayong kakilalang nag-aalaga pa ng baboy. Nagpapasalamat nga pala ako sa aking mga magulang dahil kung wala sila, wala itong pasilidad na to, wala itong building na to para sa aming piggery. Sa halos 5 taon ko sa Japan, dyan ko lahat pinuhos yung aking naipon, yung aking pinagsumikapan doon. Dahil binata pa ako noon, wala pa akong ibang pinagkakagastusan. Dahil ang pangarap ko noon, bago pa lang ako mag-abroad sa Japan, ay gusto ko na talagang magnegosyo. Andito yung puso ko sumagal sa larangan ng pagnenegosyo. Kaya binalak ko agad. Nagsimula agad ako nung ako'y mayroon ng konting naiipon. Yan nga lang, masakit man tanggapin, napunta ako sa pagkalugi. At dyan ko kukunin yung mensahe ng video na to. At ito yung dalawang dahilan kung bakit nga ba ako nagkaroon ng pagkalugi dito sa larangan ng pagbababoy. Unang-una, ang cash flow, ito yung pagdaloy ng pera, papasok at palabas. Sa isang negosyo, maraming pagmulan ng pagkalugi, maaring natural disaster, tulad ng ganitong negosyo, livestock, o nasa farming, o maaari ding hindi na ma-manage ng maayos, o maaari ding sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ang pagmulan ng pagkalugi. Pero sa akin, ito yung aral na pagdating sa cash flow ay dapat sana labas-pasok yung pera. Ang nangyari sa akin nung mayroon ng kinikita yung piggery ko noon, doon naman ako kami nagdesisyon na magpakasal ng girlfriend ko noon at magpagawa ng bahay. Although hindi ko naman sinagot lahat yon. Pero ang mistake ko doon, yung kita sana ng negosyo naming babuyan ay papaikutin lang doon para lumaki ang isang negosyo, ay hindi nangyari, kundi kinastos namin doon sa mga pagpapatayo ng bahay. Kaya ang ending ay ibenta yung mga alaga naming baboy para may pangdagdag gastusin kami sa mga materialis noon. Ang natutunan ko dito ay dapat nakahiwalay yung budgeting para sa bahay at para sa negosyo kung pangarap nating lumaki ito. That's my personal experience. Kaya thank you sa pagtapos ng video na to. Isa pang may dadagdag ko, sa una, huwag mo munang iposta lahat. Dumaan ka muna sa trial and error. Yung kaya mo lang malugi o mawala. At pag nahanap mo na yung gumagana o yung may market na, dun mo lang siya talaga pupustahan ng malaki. Bet pati pato kung sure na sure ka na. Naniniwala ako ng isang negosyante o nagbabalak magnegosyo ay may malaking pangarap para sa sarili, para sa bayan, at para sa kinabukasan. Bakit ko nga ba ito sinasabi? Maaaring ikaw na nanonood ay mayroong inner na gusto ring magsimula ng negosyo.
Ang kalaban natin dito, yung pangarap mo, mananatili na lang pangarap. Kaya mag-join ka sa aking ginawang group sa FB page na Bida ang Kwentuhan Community Group, na kung saan dyan tayo magkukwentuhan about sa pangarap at kung paano ito tuparin. Pa-comment naman dyan ng salitang pangarap para alam ko yung mga tumatapos ng ating video. At sa gustong sumuport ng ating channel, meron po tayong personalized mug na available lang po sa Pilipinas. Muli, ako si Jason Balan ang nagsasabing huwag kang mag-alala kung palubog yung araw dahil darating yung mga bituin. Ciao, bye! Ingat po tayo lagi!